Hello mga kaminang! Ang sweet and sour ay isa sa mga paborito nating ino-order sa restaurants o kaya naman inihahanda kapag may mga okasyon. Kaya naman for today's video, ang lulutuin natin ay sweet and sour fish fillet. So samahan mo na ako sa aking kusina para maituro ko na kung paano magluto nito. Welcome to Minang's Kitchen! Yung gagamitin natin dito na pang fish fillet ay cream dory. Pero kung meron naman kayo mas preferred na ibang pang fish fillet, ayun na lang iyong gamitin ninyo. So sa paghihiwa naman, wala naman tayong sinusunod na hiwa. Pwede ninyong gawin yung ganito pahaba. O kaya kung mas gusto ninyo ng pa-kwadrado, pwede naman. Or kung gusto ninyo maliliit ang gawin yung hiwa para mas maraming tignan. So pagkatapos natin niya hiwain, ilipat natin sa isang bowl at titimplahan na natin. Saan naglagay ako ng sesame oil, maglalagay tayo ng kaunting asin at ng ground white pepper. Pagkatapos, hahaluin lang natin to na maigi para maging balanse yung mga pampalasang inilagay natin. So ngayon, maglalagay naman tayo ng itlog. At ganun ulit, hahaluin lang natin ito ng maigi. At habang ginagawa natin ito mga kaminang, baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. I-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga bagong recipes and ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong uploads. At pwede mo ring i-follow ang Minang's Kitchen sa Facebook, IG, at sa iba pang social media platforms. After natin mahalo yan, i-rest muna natin yan for at least 5 minutes. Pagkatapos ng mga ilang minuto, maglalagay na tayo ngayon ng cornstarch, flour, at baking powder. So, hahaluin natin yan hanggang ma-coat natin yung ating mga isda. Then afterwards, kapag ganito na yung itsura, pwede na tayo maglagay ng tubig. Pero yung paglalagay, dapat pa konti-konti lang para makuha natin yung right consistency na hinahanap natin. So, dapat ganito yung kalabasan ng wet butter natin, hindi matubig. Kapag okay na yan, pwede na natin yan iprito. Pero bago yan, gagawa muna tayo ng ating sauce. Sa isang bowl, ilagay natin yung vinegar, oyster sauce, kaunting soy sauce, pineapple syrup na galing dun sa ating pineapple tidbits, banana ketchup, sugar, at tubig. Hahaluin natin na maigi yan hanggang maging smooth. Then after that, itabi na muna natin yan at pwede na tayong mag-umpisa magprito ng ating mga isda. So ayan, ready na tayong magprito. Yung ating kalan, buksan natin sa medium flame. Pagkatapos, maglagay lang tayo ng sapat na mantika na pagpiprituhan natin. So kapag ready na yung oil, ilagay na natin isa-isa yung mga na-coat nating isda. So i-fry muna natin itong side na to ng 7 to 10 minutes or hanggang maging golden brown bago natin baliktarin. So itong kabilang side, mas mabilis lang siyang maprito. Siguro mga 3 to 5 minutes. Or kapag nakita nyo na naging golden brown na, pwede nyo nang hanguin at ilagay sa strainer, then iset aside. So same procedure lang yung gagawin natin sa natitira pa nating isda. Then after that, gagawa na tayo ng sauce. Sa paggawa naman ng sauce, dapat yung apoy natin nasa medium-high heat. And then maglagay lang kayo ng kaunting mantika. Uunahin natin i-stir fry itong ating pineapple tidbits. I-stir fry natin ito ng mga 3 to 4 minutes or kapag meron na kayong nakitang brown-brown dun sa ating pineapple tidbits. And then isunod na agad natin itong ating sibuyas na hiniwa ko sa 4. Ito naman, stir fry natin to ng 1 to 2 minutes. Pagkatapos, isunod na agad natin yung ating red and green bell peppers na hiniwa ko naman ng pa-diced, yung medyo malalaki.
Ito naman ganun din, stir fry natin ng mga 1 to 2 minutes. Pagkatapos para mas magkaroon pa siya ng char, stay mo muna yan for at least 30 seconds bago nyo ulit haluin. Ayan, nakita nyo ba? Dapat ganyan. So kapag okay na, ibuhos na natin yung ginawa natin sauce kanina. Pagkatapos, haluin natin yan hanggang sa makita natin yan na mag-boil. And then, isimmer natin yan for 1 to 2 minutes. Pagkatapos niyan, palalaputin na natin yung ating sauce. Maglalagay na tayo ng slurry. Yung slurry, kailangan paunti-unti yung paglalagay natin hanggang makuha natin yung right consistency. Pero dapat hinahalo yan habang nilalagay para hindi magbuo-buo yung slurry. So kapag okay na yung sauce, ilagay na natin yung ating fish fillet. Haluin lang natin yan hanggang makoat ng ating sauce yung mga fish fillet at pagkatapos, ihain na agad natin ito. At ito na mga kaminang ang aking version ng sweet and sour fish fillet. Sana ay nagustuhan nyo yung aking niluto para sa inyo. Kaya huwag mong kalimutan ang mag-subscribe, like, mag-comment kung ano masasabi mo dito sa ating recipe at i-share mo na din itong ating video. Okay, kain na!